Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Magandang umaga, kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa programa na kung saan may usapang negosyo, trabaho at pag-asenso, Entrepenoy Espesyal. Dito lang yan sa paborito mong AM radio station sa Metro at Mega Manila. Ito po ang inyong agapay ng sambayanan, 702 DZAS FEBC Radyo TV. Kami po ay kasapi ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po si Arwel Mendoza, ang muli niyo pong makakasama ngayong umaga. At ang ating palatuntunan ay napapanood din sa ating ongoing live stream sa Facebook at sa ating YouTube. Sa ating team online, good morning po sa inyong lahat at salamat sa patuloy po ninyong panonood sa mga palatuntunan ng ating himpilan. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ang link ng ating live stream sa inyong mga social media accounts at group chat. At kung meron po kayong mga mensahe, pabate o di naman kaya pa shoutout, feel free to post that sa ating comment section. And also, bumabati na rin tayo ng good morning sa ating avid listeners, ang ating mga masugid na tagapakinig, gamit-gamit naman ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Salamat dahil mula umaga, tanghali hanggang gabi. 702 DZAS ang inyong nasa tabi. Kamusta ka ba, kaagapay? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Kamusta naman ba ang panahon sa inyong lugar? At kamusta ang gising mo? Sana ay nagising ka ng may ngiti sa iyong labi at sana hindi ka bad trip. Sana ay lagi kang nakangiti ngayon despite of all the challenges or even yung mga kinaiistrasan natin sa buhay. Di naman talaga may iwasan yan, pero kayang-kaya nating kontrolin yung ating magiging tugon ukol nga dito sa ating mga na-experience na stress, lalo na sa ating mga negosyante at mga empleyado. Ano po ba ang inyong mga pinagkakaabalahan sa oras na ito?
lalong-lalo na yung ating mga kaagapay na nasa kanilang tahanan. Ano po kaya ang mga gawaing bahay na kanilang pinagkakaabalahan? Yung iba dyan, maaaring naglalaba, nagsasampay, nagkukumpuni ng mga gamit, o di naman kaya as early as now, nagre-ready na ng kanilang pananghalian. Lunch check nga tayo. Ano po ang inyong masarap na lunch for today? Do not forget to share that sa ating comment section, lalo na sa ating team online. Para naman sama-sama tayong matakam at para may reference din po kami ng aming lunch na bibilihin maya-maya sa aming suking karinderya. And also, binabati ko na rin po yung ating mga kaagapay na motorista, yung ating mga magigiting at masisipag na mga tsuper, ang mga bus, taxi, tricycle at jeepney drivers natin at ang ating mga riders. Hello po at salamat dahil kasama po ninyo ang inyong agapay ng sambayanan sa inyong mga biyahe. At kung ikaw ay nagmamaneho, doble at triple ingat po tayo. At kung ikaw naman ay naipit sa traffic, lalo na dito sa Maynila, huminga na lang ng malalim at magbaon pa ng napakahabang pasensya. At samahan mo na lang kami dito sa Entre Pinoy Espesyal. At bumabati na rin po ako ng happy birthday and happy anniversary sa ilan nating mga kababayan na nagdiriwang sa araw na ito. We pray na patuloy po kayong pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw, and may you enjoy your special day kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, dito po sa Entre Pinoy Espesyal ay magiging masaya na naman at makabuluhan ang ating magiging talakayan. Mamaya po, sa Patok na Negosyo segments, meron tayong makakasama na isang Entre Pinoy. Kung ikaw ay nanonood sa aming live stream, maring nakikita mo sa aking background, meron diyang isang magandang wood crafts. May kinalaman dyan ang ating pagkikwentuhan. At tiyak, kapupulutan niyo po ng aral at inspirasyon ang kwentong ibabahagi niya po sa atin maya-maya lamang. Okay, so we are excited dito po sa 702 DZAS na ihatid sa inyo ang Entre Pinoy Espesyal. Kaya naman sa ating pagpapatuloy, heto na, nakaready na, nakahain na, atin na pong pakinggan ang inihandang baon. It's baon time! Pilipinas kabilang sa bansang maraming students abroad ngayong taon. Magandang araw kaagapay, pag-aaral, pagpapanday ng kaalaman at pagsusunog ng kilay. Yan ang mga palatandaang hindi mabubura sa ating mga Pilipino, ang pagiging masipag, masikap at disiplinado sa pag-aaral. Kabilang ang Pilipinas bilang bansang maraming estudyanteng nag-aaral sa labas ng bansa o tinatawag na students abroad. Ayon sa UNESCO Institute for Statistics noong buwan ng Pebrero, pang-5 ang Pilipinas. Bilang bansa sa Southeast Asia na nag-aaral ang mga Pilipino bilang international student o pag-aaral sa labas mismo ng Pilipinas. Batay sa datos ng UNESCO, pumalo sa 26,219 students na mga Pilipino ang nag-aaral sa iba't ibang panig ng mundo. Dagdag pa nito, nakita din sa talaan ng UNESCO na dumarami ang mga taga-Timog Silangang Asya na naghihilig sa pag-aaral sa ibang bansa. Yan ang Pilipino, kayang makipagsabayan sa usapin ng edukasyon kahit sa ibang dako ng mundo. At yan ang ating baon. Ako po, si Brian De La Cruz. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. Maraming salamat sa inihandang baon na yan. At saludo tayo sa ating mga kababayan na patuloy na nagpapamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan na siyang nagbibigay naman ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. At ngayon sa ating Action Line segments, ang hatid naman po namin ay mga mahalagang impormasyon at job opportunities. Para po sa ating mga negosyante dyan na nakikinig noon sa ating palatuntunan at meron po kayong
job opening or job hiring sa inyong kumpanya that you would like also to share sa ating mga kababayang naghahanap ng trabaho, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan upang malaman ang mga mechanics. Maaari po kayong tumawag sa aming numerong 8654-3322. Again, 8654-3322 or magpadala po ng inyong mensahe, yung full details po ng inyong job opening sa aming email address na dzasinfo@febc.ph dzasinfo@febc.ph. At meron din po kaming ongoing na internship program sa FEBC. Ayan, para po sa ating mga estudyante na nagtatanong kung saan pwedeng mag-OJT. Marami pong opportunities dito sa 702 DZAS. At para naman sa mga nais din na maging kabahagi at maging kamanggagawa ng ating ministry, meron din tayong job hiring. Bisitahin nyo lang po ang aming website na febc.ph. I-click lang po yung ministry opportunities para malaman nyo po ano po ba yung mga bakanting trabaho dito sa ating FEBC Philippines mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para naman sa ating mga kaagapay na nakasubaybay ngayon at nais nyo pong magpahatid ng inyong pinansyal na suporta upang mapalakas pa ang 13 istasyon ng ating himpilan, maaari po kayong bumisita again sa aming website. I-click naman po yung donate button upang malaman ang mga detalye kung paano po kayo makapagpaabot ng inyong pinansyal na suporta. Alam nyo po, ang Far East Broadcasting Company Philippines, we are non-profit and donor-based organization. For 76 years, nagpapatuloy po tayo sa ating misyon na ibahagi si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng radyo at ilan pang mabubuting paraan. Sino po bang mag-aakala na wala po tayong any commercial pero nasusustain po ito ng ating Panginoon. At kaakibat din po dyan syempre ang inyong walang sawang pananalangin at pagsuporta. So once again mga kaagapay, maraming salamat po at nawa patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat sa pagiging kaagapay po ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ngayon naman po ay dediretso na tayo sa ating Patok na Negosyo. Patok na Negosyo! At ikaw pa rin ay nakikinig nood sa Entrepinoy Special over 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli ako po si Arwel Mendoza. Sa mga kakabukas lang ng kanilang talapihitan o radyo at kakaklik lang sa ating live stream, welcome po sa ating palatuntunan. At ngayon po sa Patok na Negosyo ay muli na naman tayong makatutunghay at makaririnig ng kuwento sa pagnenegosyo kasama po ang ating Entrepinoy at Entrepinay. At ngayon po ay meron tayong makakasama na isang negosyante at ang kanya pong negosyo, ayan sa ating team online, nakikita nyo na po ang ilan sa kanyang mga magagandang produkto, ang woodcraft, at hindi ko na po patatagalin pa. Atin na pong i-welcome ang ating special guest for today. Siya po ang owner ng Flores Furniture. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ernesto Boy Flores. Sir Boy, good morning. Morning po. Bati po tayo sa ating mga kaagapay. Good morning po sa mga taga-agapay ng station na ito. Ayan, salamat Sir Boy sa inyong time, sa inyong paglalaan ng oras para po kayo po ay aming makakwentuhan dito sa aming programa. Pero bago nating pagkwentuhan itong inyong business, Sir Boy, baka meron muna kayong gustong batiin or i-greet ngayong umaga. Binabati ko po yung mayor ng Baliwag, Bulacan at mayor po ng Salapadan, Abra. Yan, hello po sa inyo. Siyempre, batiin nyo na rin po yung inyong mga kamanggagawa, yung mga empleyado sa inyong business. Ay, yung mga manggagawa ko dyan, huwag magbubulakbol. Oo. Focus lang sa trabaho. Okay, dahil yung ating team online, nakikita na nga yung ilan sa mga produkto po ninyo, mamaya i-explain natin yan isa-isa. Pero ito, gusto kong simulan itong ating kwentuhan. Ano po ba ang nature ng inyong business na Flores Furniture? Bali po tayo, nag-ano po tayo ng mga wood furniture. Lahat po ng klase ng furniture
ginagawa po natin. At yung mga small items po, yung mga nanggaling po sa mga ritaso ng furniture ko, ito pong mga small items na pinakikinabangan po natin. Okay, so woodcraft, mga gawang punong kahoy. Ito po ang inyong negosyo. So Sir Boy, kwentuhan niyo naman po yung ating mga taga-subaybay. Paano po nagsimula at kailan nag-start itong inyong business? Bali po yung business po ng Flores Furniture, nagsimula pa po yan sa lolo ko. Siguro po mga 45 years na po nagsimula ang furniture ng lolo ko, nama na po ng tatay ko. At ako po nagsarili ng furniture ng 2015. Yung sarili ko na po ito. Itong Flores Furniture, Sir Boy. Opo, Flores Furniture. At ngayon po, yung isa kong anak, tinuturuan ko na rin po na mag-handle ng furniture. At nagsimula po siya dito po sa mga small items natin na mga woodcraft. So talagang minana pa po ito mula sa inyong lolo na ipasa ng naipasa hanggang sa generation nyo at ngayon naman katuwang nyo rin yung inyong anak sa pagbe-business. Opo, ganun nga po. Bali, lolo ngayon po sa apo na. From lolo to apo. At nung kayo po ay bata pa that time, Sir Boy, na-expose na rin po kayo mismo sa negosyo ng inyong lolo? Kayo po ba ay nasubukan yung tumulong or makapagtrabaho sa business ng inyong lolo? Nakakatulong po ako nun sa tatay ko na po. Sa tatay na. Opo, kami po yung gumagawa ng mga imbute. Sa imbuti po ako nalinya yung mga, ito po tulad po nito na yung mga kulay puti po na yan. Yes, yan po yung tinatawag sa Baliwag, Bulacan na imbute. Bone inlay. Yan po ang sikat sa Baliwag, Bulacan. Itong nakikita natin dito sa table na ito, yung design na color white, embote po ang tawag dyan. Embote, okay. At para mas makilala naman po kayo ng ating mga taga-subaybay, Sir Boy, bago po kayo magdesisyon na magtayo ng inyong sariling negosyo, kayo po ba ay naranasan ding maging empleyado? Opo, nag-empleyado muna po ako. Nung kabataan ko po, nagtrabaho po ako sa San Miguel Corporation dito po sa Pasay Road. Tapos po, nag-apply po ako ng trabaho. Nag-Saudi po ako ng 7 years. Sa Saudi po, sa Middle East? Opo, Saudi Riyadh. Ano po ang naging trabaho niyo dun, sir? Clerk po ng NAP Services Company. At ano naman po yung nagpa-desisyon sa inyo, Sir Boy, na after 7 years sa Saudi, umuwi na, bumalik na ng Pilipinas? Pamilya po, medyo po may homesick tayo sa ibang bansa. Nagdesisyon na lang po ako na umuwi ng Pilipinas at maghanap buhay dito sa sarili nating bansa. At yan nga ang isa sa mga kinakaharap ng ating mga overseas Filipino workers, yung homesickness. Dahil tayong mga Pilipino, likas sa atin yung maging mapagmahal sa ating pamilya. At dahil nga ang tagal nyo na rin sa Saudi that time, after 7 years, you finally decided to go back dito sa Pilipinas. At nung pagbalik nyo po dito sa ating bansa, ano na po yung mga sumunod po ninyong ginawa? Ito na po ba yung time na kung saan nagdesisyon na rin kayo na magtayo ng inyong sariling negosyo? Nung una po na-impluwensyahan po ako ng kaibigan ko, small mining po kami sa Abra. Okay. So, siguro po mga 2 years akong nag-mining. Sa kasiwang palad po, hindi po ako nagtagumpay sa pagmamining. Kaya po naisipan ko na lumipat po sa furniture. Kasi po, yan naman po talaga yung business ng family namin. Ang wood furniture. So bumalik talaga kayo doon sa nakagisnan nyo, sir, na naging negosyo ng inyong pamilya, which is itong wood furniture. So pag-usapan naman natin yung simulain noong 2015 nitong Flores Furniture. Kamusta po ang pagsisimula nito? May mga nakatuwang na po ba kayo dito sa inyong simulain ng business? Maganda naman po yung naging naging business ko kasi po may katulad po ng DTI, katuwang po natin sa pagtataguyod ng
negosyo natin. Marami po silang mga trade fair na ini-invite naman po kami. Andiyan po ang Baguio, Manila, tulad po nito sa Mega Mall. May national po tayo, may regional, meron po tayong Ilocos. This coming November po, dyan po tayo sa Alabang. Mayroon po tayong Impakapsat. Ini-invite ko po kayo sa Impakapsat sa November po sa Festival Mall, Alabang. Ayan. So talagang napakalaking role ng ating Department of Trade and Industry sa pag-agapay sa mga katulad po ninyong mga negosyante. So dito sa inyong negosyo nung kayo po ay nagsisimula, anong mga klaseng produkto yung una po ninyong na-produce na inyo pong minarket sa ating mga customers? Ako po kasi ay ang mindset ko po kasi sa furniture, mag-reproduction po ako ng mga antique. Like po ito, para po siyang luma, pero reproduction lang po siya. Mukhang luma pero yung pagkakagawa niya mismo bagong-bago. Ganun po. At yung mga anti-chair, anti-sala set, marami pong lahat naman po ng mga rocking chair, daybed, dining set, sala set, bed, halos lahat po basta po sa kahoy. Basta gawang kahoy. Basta gawang kahoy po, kaya nating gawin. Okay. At ito, kasi excited na rin itong ating mga tagapakinig. So, ilan po ito sa mga produkto ng Flores Furniture. So, Sir Boy, maaari niyo po bang ipaliwanag sa ating mga kaagapay kung ano ay nung mga klaseng produkto po ito? Siguro unahin na natin, may nakikita ko dito na medyo maliit na bubot dito. Ano po ba yan, sir? Bali ito po, keychain po, pwede po sa bag, pwede po sa mga susi, pwede rin po itong cellphone holder. Ganito po ang ginagawa dito sa cellphone holder. Pwede po natin itayo, patagilid. Okay. Yan, ganyan po, pwede pong para ganyan. May mga purpose po ang bawat product natin. Yeah. Maliit na bagay pero malaking tulong po sa atin. Lalo na kung mahilig ka sa gadget, Sir Boy. Yung pong mga ritaso natin na patapon na, nagagawan pa po natin ng maibenta at maging pera. Okay. At bukod dyan, kung ito parang keychain siya, ito naman merong isa dito, sir, na medyo mas malaki ng kaunti. Opo, mga cellphone holder din po ito. Katulad po nito. Yes. Pwede rin po itong lagayan ng mga card. Yung mga tarjeta. Yung mga calling cards natin. Yes po, ayan po. Ito po. Ayan po ang mga niyan, mga pakinabang. And then syempre, meron tayong classic na mga sandok dito, Sir Boy. Yan po. Ito po, mga ginagawa po natin, mga Gemelina wood. Ang Gemelina wood po kasi hindi lumalasa sa pagkain to. Pag ginamit po natin sa pagkain, kahit mahalo siya ng mahalo sa pagkain, hindi po siya lumalasa. Hindi maglalasa sa pagkain. Same po nitong isa nating sandok. Ano natin, para po siyang pinaka-sensye. Terno po siya ng sandok. Pamprito-prito. Yan po. Okay. At sa mga ganitong klaseng sandok, sir, ito ba talagang nagtatagal? Kasi yung iba, di ba, pag sinabi nating kahoy, yung iba, hindi natin maiwasan, parang nagbabakbak or parang hindi na nade-deform na yung ibang mga sandok. Dito po ba, ito, hindi naman ganon, sir? Hindi po. Tumatagal po ito kasi hindi naman po ito na, wag nyo lang po pababayaan masunog. Ay, totoo. Kasi hindi naman po, pag sa pagkain lang po natin to ginamit, kahit po sa pagluluto, tumatagal po ito. Mahaba po ang pakinabang natin dito. Yes. Wag lang tatagal ang exposure nito sa heat, Sir Boy. At meron din tayo dito, naman po yung iba nating mga wood crafts dito, Sir Boy? Ito po, mga pan-display mo. Pan-display po natin, mga rock wine. Mga gumagalaw po yan. Kumikilos po yan para siyang nagpapahinga.
Yan po yung ano natin. Bali, marami po tayong klase na mga rock wine. Pero dito po, dalawa lang po yung mapapakita ko sa inyong rock wine. So may isa pang klase pala yan. Maraming klase po ito. Ito pa po yung isa, yan po. Ayun. Ganyan lang po kasimple. Stable lang siya. Stable po siya. Oo, stable lang. At yung isa naman, parang ang rocking chair, ano? Yes. Parang inuugoy yung inyong paboritong wine. Meron pa po tayo, may mga kasama siyang kupita, kasama ang wine. At para naman syempre sa ating mga lolo at lola, meron tayong classic dito, sir, ayan, na baston. Po natin. Ito po, matitibay po yan. Mga nakamitsa po dito. Pwede pong pangbugaw sa aso, pwede pong pantungkod. Wag lang pananakit ha. Wag lang panghampas. Bawal. Tama yan, Sir Boy. And also, ito, meron din tayo isa dito. Ang ganda nitong disenyo na to, Sir Boy. Ito po, sa mahilig po sa mga religious, bali ito po ay ang tawag po namin dito, mother and child. Wow. Meron din po tayong tatlong klaseng mother and child. Isa lang din po itong nakapicture sa atin. Wow, ang ganda nga ng pagkaka-design nito. And also, ito, meron din tayo. Tissue holder. Okay. Ito, maraming size po tayo ng tissue holder, maraming klase. Meron po tayong mga rustic, meron po tayong nakatorno, meron po tayong mga iba-ibang klase. Marami po tayong pagpipilian nito. Okay, and last but not the least, ito, napakagandang lamesa na merong embote na disenyo. Bali ito po ang namin talaga. Ito po, ang simula pa po sa lolo ko, siya po yung nagdala nung business namin na imbute. Ito pong mga nakikita yung design na kulay puti na to, bone inlay po yan. At ito po, Kamagong and Nara. Ito po ang maliit na altar table na pwede pong side table, patungan ng poon, pwede pong coffee table. Pwedeng ilagay din sa sala ninyo ng inyong tahanan or even sa dining area. Oo, yes, pwede rin ito sa inyong room. Sa bed, pag nagkakape tayo sa terrace. At syempre meron din tong mini drawer, yes, merong lalagyanan. Mga accessories po natin, pwede pong taguan ng mga accessories, sa mga gamit natin, mga papers, pwede po. Maraming klase po tayong altar table. May 2 drawer. Ito po 1 drawer. Meron po tayong 2 drawer, 3 drawer, 5 drawer. Depende po sa size na gugustuhin ninyo. Meron po tayo. At syempre bukod dito meron din tayong dining table, Sir Boy. Yes po. Lahat po ng dining table meron po tayo. 4-seater, 6-seater, hanggang 16-seater. Depende po sa client natin. At bukod dito, sir, sa mga lamesa, syempre meron din tayong mga chairs. Opo, marami po tayong upuan, marami tayong design. Design na mayroon po kaming design, pwede pong design ninyo na gagawin natin. So, bukod nga po sa mga nabanggit nyo kaninang mga materyales katulad ng kamagong at nara, ano pa po yung ibang mga materyales o punong kahoy na ginagamit po ninyo para sa inyong mga furniture? Meron po tayong mga Gimelina, mahogany. Sa gawing abra po kasi meron tayong mga teakwood, balayong, manaba, yakal. Yes, yakal. Yan po. Yan po pangkaraniwan natin mga ginagamit. Especially po ang nara kasi yan po ang national tree natin. At syempre napakatibay naman ng punong nara. At nice din naming malaman, Sir Boy, sa bawat disenyo ng inyong woodcraft, kayo po ba ang nasa likod nito or may mga kasama din po kayong nagbe-brainstorm or nagbubuo ng disenyo ng bawat produkto po ninyo? Ganito po ang design natin. Ako po may sarili po akong design. Meron po akong trademark. Isa na po sa gawing kudilyera. Ito po,
Ang trademark ko po yung Imbote. Nag-iisa lang po akong meron doon. Wow! Pero dito po sa Bulacan ang original po nitong Imbote natin. At dito po talaga sa Baliwag, Bulacan tayo nagsimula. Diyan po talaga nanggaling ang furniture natin. Oo. At ito nga, no, nakikita natin dito mga kaagapay, lalo na sa ating live sim, yung Embote, talagang detalyado ang bawat disenyo at ang ganda kasi ang unique lang din ng inyong design. Pag ganito pong klaseng disenyo, yung Embote, mahirap din po bang mag-isip ng iba pang klaseng disenyo katulad nito, sir? Yung po kasing design ng furniture, kailangan po nasa isip nyo na yung babagay sa kanya. At meron naman pong client na pag-uusapan nyo kung anong design ang gusto niya na mangyari. Pwedeng i-customize. Yes, pwede po yun. Pero meron po ako na design na talagang design ng items na paulit-ulit lang din pong ginagawa. Meron pong customer na talagang nire-request nila kung anong design. At napansin ko ito, muntik na natin makalimutan. Bukod nga dito sa mga sandok, meron din tayong mga gadget holder, meron din silang keychain. Ayan wala lang tatak yan, pero Sir Boy, natatatakan din ito. Pari niyo po bang explain paano natatatakan or paano yun? Inuukit ba yun, sir? Ganito po yan. Meron kang sample na. Oo, meron akong sample dito. Kukunin ko lang ha. Oo. Meron tayong sample dito. Ayan. Okay. Ayan. So isa po ito sa sample ng kanilang keychain na merong tatak. So anong ginagamit nyo dito, sir, na pang-ukit or panglagay ng pangalan or design dito sa keychain na ito? Bali meron po tayong machine na laser po. Laser ang natin. Bali, nile-laser po natin para masunog po yung kahoy at yung varnish niya. At doon po lalabas yung design natin. Okay, so talagang may machine na po kayong ginagamit for this. At sa ganitong klaseng produkto, sir, yung mga gustong magpa-customize or magpalagay ng pangalan ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang keychain, magkano po inaabot po nito, sir, sa bawat order? Depende po sa laki. Meron po yung katulad po niyan, 30 pesos. Murang-mura po yan. Meron pong 50, may 100. Depende po sa laki nung papagawa. Okay. At siguro, ilan dito sa mga produkto natin, siguro itanong na natin, nasa magkano po ba yung SRP? Katulad nito, itong tissue holder natin dito, sir. Ito pong tissue holder natin, murang-mura po, 300 pesos. 300 pesos. At sa ating mga gadget holder, phone holder? Ito po, 100 po pag walang laser. Pero pag may pangalan po, 130 lang po ito. Okay. At sa mga sandok naman natin, sir? Po, murang-mura. May pangalan na 50 pesos lang. Aba, murang-mura, 50 pesos. Tapos meron pang paukit, palagay ng pangalan sa sandok. Aba. At ito, dito sa ating, ano ba tawag ulit dito, sir? Rock wine. Rock wine. 250 po. 250. Pwede rin patatakan yan, sir? Pwede rin po dito. Ayun. Aba, so, it's a perfect gift para sa mga mahal niyo sa buhay, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. So meron ng woodcraft at the same time, pwede niyo pang patatakan ng pangalan ng inyong mahal sa buhay. Pakikita ko lang po sa inyo. Yes, sir. Yung 4x4 po namin, pwede po natin ditong palagyan ng pangalan sa harap na to. Pwede rin po ito sa mga gadget na tulad po ng mga cellphone. Tablet. Tablet, yes. Pwede po ang tablet dyan. So kayang-kaya niya yung weight ng ating gadget na tablet. So ilan po yan at marami pa ang woodcraft products ang meron ang Flores Furniture. So sa ibang dako naman, Sir Boy, pagdating naman sa marketing natin, sir, paano po ninyo napopromote or namamarket ang inyong product lalo na sa ating mga customers? Meron po kaming FB page. Meron pong mga online
Nakakakuha rin po ako ng client sa online. Meron po tayong mga talagang client na natin, bumabalik-balik lang po yan. Pag may mga repair din po sila sa mga kaibigan, kapamilya, ganun po. At saka po yung mga ano ng DTI, mga trade fair po. Diyan po kami kumukuha ng maraming client. At para naman sa ating mga loyal clients na patuloy na tumatangkilik ng inyong produkto, paano po ninyo napapanatili yung maayos na working relationship nyo with them? Kailangan po natin negosasyon sa kanila ng tapat at best quality po ang gagawin natin sa mga furnitures natin. Kailangan po makinis kung anong finish po ang gusto nila, kung anong kulay. Kailangan po makinis hanggang sa ilalim, hindi lang po sa labas. Pati po sa loob ng mga furniture natin, makikinis po yan. Hindi po natin gagawin yung sa iba po kasi, hindi po sa ano paman. Pagdating pong nakatago na, hindi na nila kinikinis eh. Yeah. Yung furniture ko po, hanggang loob makinis. Aba, makinis. So talagang sinisigurado natin na may quality at napakaganda sa paningin itong ating mga furniture. So since pwede namang mag-customize ng inyong woodcraft. Halimbawa, kung ang isang customer ay magpapagawa po sa inyo, wala siyang idea. I mean, wala pa siyang nabubuong disenyo sa kanyang isipan kung paano siya magpapagawa ng table. May mga template po ba tayo na sinasuggest na pwede nilang i-avail from your woodcraft? Meron po. May mga client po na pinapupunta po tayo sa bahay nila para po makita natin kung anong items ang babagay doon sa pwesto ng paglalagyan nila. So may mga template designs tayo na pwedeng isuggest sa kanila. Halimbawa sa ganitong klaseng table, Sir Boy, gaano to katagal ginagawa? Gaano katagal bago ma-receive ng ating customer? Pangkaraniwan po, depende po kasi sa dami ng nakapila na customer natin. Pero ako po, nagbibigay ako ng 1 month to 1 month and a half. Para yun yung delivery lead time natin ng table. So yun, usually, ang ating lead time umaabot din ng 1 buwan o 1.5 buwan. Depende po sa dami ng order. Pagka isang ganito lang po, kahit wala naman pong 1 linggo to, tapos to eh. Garantisado yun. Marireceive agad ng ating mga customers. Mga kaagapay, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS. At narito nga po tayo sa ating patok na negosyo. At kasama po natin ang ating special guest, ang owner ng Flores Furniture na si Sir Boy, Ernesto Boy Flores. At di na nga natin namamalayan sir yung ating oras papunta na po tayo sa huling bahagi ng ating kwentuhan. At dito po sa inyong business, sir, ilan po yung inyong full-time employees? Bali ngayon po, meron po tayong 5 full-time. At pag marami po tayong tanggap, meron po tayong mga ine-extrang manggagawa. Mga on-call naman. Yun, mga on-call po. Depende po sa dami nung pumapasok na trabaho. Sa furniture business po ba, Sir Boy, kailan usually yung tinatawag natin na peak season natin? Ang peak season po talaga tinatawag natin bear month. Bear month. Lalo na po yung November, December na yan. Diyan po talaga lumalabas po ang mga client natin dyan. Medyo maluwag po tayo dyan. Pero sa ko naman po, tuloy-tuloy naman po yung natin. Pero the best po ang November, December. At paano naman po ninyo na-handle yung malaking volume ng orders, lalo na nitong ating mga furniture? Tinatansya rin po natin yung kakayanin natin. Yeah. At pagka po talagang sobra yung order sa atin, pwede po natin ibigay yung ibang order sa iba nating kasamahan. Meron po tayong organisasyon na pwedeng pagpasahan naman kung talagang hindi na kayang i-handle itong malaking volume ng ating orders. Yes, opo, ganun nga po. Para po hindi po tayo mabitin sa mga client natin, iyan po ang kailangan natin. Huwag po tayong mapahiya. Kailangan po pag may timeline, matupad po ang pinag-usapan.
At bilang isang negosyante, dapat meron din tayong isang salita. Ano? Yan Kapag po. sinabi natin na, by this time, madi-deliver na ang inyong in-order, dapat kung kaya nga ng mas maaga, ma-deliver na. Tama po ba? Opo, tama po yan. Kayo po, Sir Boy, bilang isang negosyante, paano po kayo mag-handle naman ng mga kliyente na minsan di maiwasan na may mga reklamo or minsan ang hirap talagang pakiusapan? Paano po ninyo ina-handle yung ganung mga situation, Sir Boy? Hindi po natin naiiwasan yan. May time po talaga. Minsan po may nagpuputok. Kahit po gaano katagal na yung kahoy. Minsan po may nagagasgas. Pero yung gasgas po, kasalanan na po nila yon. Pero yung nagpuputok po, dala ng panahon. Pag meron po silang nireklamo sa atin, ginagawan po natin agad ng paraan ng libre. Nililibre po na po natin yan. Pagka alam po natin na ang naging damage po niyan walang may kasalanan. Talagang sabihin natin hindi na kontrolado. Opo, basta ang mahalaga po niyan, meron kayong mapakita na aaksyonan nyo yung reklamo nila. Dahil alam naman natin na ang ating mga customer, precious yan sa ating negosyo. Kung wala sila, syempre, paano uunlad ang ating pagbibusiness? Kaya bilang isang negosyante, dapat marunong din tayong makipag-usap, marunong tayong makipag-deal sa mga concerns at higit sa lahat, dapat sa bawat problema, laging may solusyon. Para ma-please at ma-maintain yung loyalty ng inyong mga kliyente sa inyo. At ito siguro nais ko rin itanong sa inyo, pagdating naman sa inyong mga empleyado, 15 sila, tama po ba, Sir Boy? Ngayon po 5. 5. Itong full-time natin, sila din po ba mismo yung gumagawa nito, yung mga nag-uukit or nagpo-produce mismo ng inyong woodcraft? Opo, bali meron po tayong taga-ukit, meron po tayong taga-inlay, meron po tayong taga-liha, may taga-finish po tayo. Okay. At ang setup po ng inyong negosyo ngayon, ito po ba ay may sarili na tayong store at may sarili na rin po tayong warehouse? Meron po tayong showroom at meron po tayong production shop. Na matatagpuan syempre sa Baliwag, Bulacan, sir. Opo, meron po tayo sa Abra at meron po tayo sa Baliwag, Bulacan. Ayan, sa gawing Northern Luzon, mga kaagapay. At since naman na nga po ninyo, ito ang inyong business sa inyong lolo, sa tatay, ngayon nasa inyo, and then sa inyong apo, sa anak, paano po ninyo ipinapasa naman sa younger generation itong inyong passion at yung pagme-maintain ng magandang kalidad ng inyong furnitures? Una po, sinasama ko po sila sa mga exhibit. Pinapapanood ko sa kanila kung gaano kahirap magpatakbo ng furniture. At ito po ngayon yung anak ko, pinakita ko po ang kahalagahan ng mga kahoy. Yung mga ritaso po natin, ginawan po namin ng paraan ng anak ko na maging pera. Tulad po nitong mga maliliit na items na to. Nung araw po, ginagawa lang po namin panggatong. Ngayon po, nagagawa na po namin ng iba't ibang uri na may pakinabang. And I just want to highlight that also. Retaso. Pag sinabi kasing retaso, ano na yan? Patapon na yan. Sunugin na lang yan. Pero sa inyo, hindi ganun ang tingin nyo sa mga retasong ito, kundi pwede nyo itong ma-reproduce at makapaggawa pa ng isang maganda at panibagong produkto. Ganun nga po. Parang yung lagi nating sinasabi na merong pera sa basura. Pero dito, may pera sa retaso. At ito nga po yung final product ng mga retaso na binabanggit ni Sir Boy. At sa aspekto naman ng kaperahan, syempre, pag sinabi nating negosyo, pera yan. So bilang isang negosyante, sir, paano nyo na-maintain naman or napapanatili yung tinatawag nating good cash flow or daloy ng salapi sa inyong business? Ganun po. Kung minsan po talagang kinakapos. Pero sa mga client naman po, meron po tayong mga hinihinga naman po natin sila ng mga cash advance. Nagbibigay naman po sila. Ganun po. At saka meron naman po tayong mga stock na kahoy. At ito, nice ko rin ding malaman, Sir Boy, saan nyo po kadalasang inaangkat yung mga supplies or yung materyales na ginagamit nyo sa ating woodcraft?
Kadalasan po sa mga tao rin po diyan sa gawing kudilyera. At meron din po tayo sa mga lumber. Depende po yan sa mga pangangailangan natin. Meron po tayong source. Ano pong klaseng kahoy yung madalas yung pong magamit dito sa ating produkto? Bali po, ang madalas po natin, ang normal natin ginagamit, unang-una po ang Nara, Gemellina, Mahogany. Yan po, yung tatlo po na yan, ang pangkaraniwan natin ginagamit. Talagang napakatibay ng mga kahoy na iyan. And siguro, sa ating pagtatapos, Sir Boy, sa ating kwentuhan, since 2015, nang nagsimula po ang inyong negosyo at ngayon nagpapatuloy ito at marami na nga tayong mga na-produce na mga world-class na mga woodcraft. Sir Boy, ano pa po yung mga plans natin para dito sa negosyo? Ngayon po, meron po tayong plan na naghahanap po tayo ng showroom sa Gawing Ilocos. Bala ko pong maglagay ng showroom sa Gawing Ilocos kasi po maganda po ang business sa Gawing Ilocos. At nasa pagitan po ng Cordillera at saka ng Bulacan. Ayan ang mga plans natin. And hopefully, God willing, makapagtayo po kayo ng inyong showroom para marami rin sa mga kababayan natin sa mga probinsyang yan ang makita din ang magaganda po ninyong mga likha na mga wood furniture. And ito naman, halimbawa may mga kaagapay tayo ngayon na nakikinig doon sa atin. At katulad nyo rin na negosyante at maaaring sa ngayon may mga problema, struggles sa kanilang business. Sa inyong mga naging karanasan, sir, ano po yung pwede nyong iwan na words of encouragement o mensahe para po sa kanila? Masasabi ko po habang may buhay, may pag-asa. At ang negosyo naman po talagang dumarating po yung time na meron pong kahirap at kagipitan na nagagawan po natin ng paraan. Yan po, meron po tayong mga kamag-anak, anak na pwedeng lapitan, nahiraman po natin ng pera. Meron din pong loan, meron din pong small loan ang ang DTI. Pwede po tayong lumapit diyan. At yung mga client natin, meron naman po silang mga binibigay na mga cash advance. Meron din po tayong konting puhunan. Yan po ang mahalaga para po magtuloy-tuloy ang negosyo natin. Yes, maraming paraan at maraming dahilan din para hindi sukuan ang isang pagnenegosyo at talagang simula sa inyong lolo, sa inyong tatay at ngayon kayo na po namamahala at ngayon pinapasa niyo naman po sa inyong anak talagang from generation to generation ang inyong business. So again, Sir Boy, salamat po sa pagbabahagi ng inyong inspiring story sa simulain po ng Flores Furniture at para po sa mga interesado na gustong makita at masubukan ang inyong business, ang inyong mga produkto, ano na lang po yung contact number na pwede niyo pong iwan para po sa ating mga tagapakinig? Bali po, pwede nyo pong kontakin ang FB page Flores Furniture. Ang cellphone number ko po 09950439 390. Ulitin ko po 09950403 390. Ayan. So meron silang Facebook page, ang Flores Furniture at again, located po ang kanilang store sa Baliwag City, Bulacan. Ayan. So, ayan sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan, lalo na, particular na sa Baliwag, bisita na po kayo. Meron tayong showroom doon upang mas makita nyo hindi lang ito, kundi lahat ng wood products ng kanilang business. So again, sir, salamat po sa inyong pagbabahagi at pakipagkwentuhan sa amin ngayong umaga. God bless you and good morning. Thank you po. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Sir Ernesto Boy Flores, ang owner ng Flores Furniture. At napakabilis nga po ng ating time. Dito na po pansamantala nagtatapos ang ating palatuntunan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo na nakinig nood sa amin. And also, nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakatuwang sa
broadcast, ang ating mga kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter sites, kay Wenmark Balutukan, kay Lourdes Magtunaw, kay Brian De La Cruz, maging sa ating ProdTech na sina Benjo Morano, Reggie Villana at Nathaniel Peralta, at sa ating broadcast engineers na sina JB Tabua at Chris Molina. Susunod na po ang ating balitaan sa Tinig Balita. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na araw, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para sa Entrepinoy Espesyal sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepinoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.